Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni na San Cirilo, isang monghe, at San Metodio, isang obispo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita. Noong ito'y ipangaral ng magkapatid na San Cirilo at San Metodio. Ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayan ng nagniningning sa ganap na pagkakaisa, sa matapat na pananampalataya at maaasahang paninindigan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, "Kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel." Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ulitin po natin. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
may iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, tumingala si Jesus, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga may love life, pumalakpak nga. Iba malungkot. No? Bakit wala kang love life? Tanungin nyo yung katabi ninyo, ba't walang love life? No? Baka sa ugali, no? Baka sa ugali kaya walang love life. Okay. Okay pa tayo? Mamaya na natin pagtuunan ng pansin niya. No? Mahalaga ay ito muna ang ating mga mensahe mula sa Poong Jesus Nazareno na natapat ngayong araw ng Biyernes. Araw ng ating pagdidibosyon sa Poong Jesus Nazareno. Hindi pwedeng tawaging deboto ng Poong Jesus Nazareno ang isang taong walang puso. Pero dapat yung puso ay yung pusong marunong magmahal, pusong marunong makinig. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, buksan mo ang puso mo. Sige, tingnan natin ha. Kahit kailan, ang Diyos hindi yan nagbingi-bingihan sa ating mga panalangin. At kapag ang Diyos tumugon sa ating mga kahilingan, higit pa ang ibibigay niya sa hinihingi natin. Sabi nga, no, pag nabigay ang Diyos, paano? Siksik at umaapaw. Balikan ko lang ng konti, no, kasi napakahalaga po nito, no, na maintindihan natin. Sa unang pagbasa, ito na yung panahon na si Jeroboam. Sabihin nyo nga po, Jeroboam. Yan. Siya po yung anak ni Solomon. Si Solomon, yung anak naman ni David, na pumalit kay David. Ngayon, ang pinalitan naman, no, ang pumalit kay Solomon, si Jeroboam. Malinaw? Siya na yung bagong hari. Okay. Ganito ang sistema. Nung panahon na si Solomon ay magsisimula ng manungkulan, nagdasal siya sa Diyos. Sabi, bigyan mo ko ng pusong marunong umunawa, isang pusong marunong humusga,
o humatol ng tama at mali. Natuwa ang Diyos dahil hindi siya humingi ng dagdag na kapangyarihan, ng kayamanan, at ng mga material na bagay. Ikinatuwa yun ng Diyos. Kaya kahit hindi hiningi ni Solomon, ibinigay ng Diyos yun. Kaya naging tanyag si Solomon sa lahat ng panig ng mundo, sa kanyang karunungan, sa kanyang pamumuno. Pero nang mag-asawa si Solomon ng napakaraming asawa, napakaraming babae, iba't ibang lahi, iba't ibang kultura, na may kanya-kanyang Diyos, doon nagkamali si Solomon. Kasi ang hiling lang ng Diyos, maging tapat ka sa akin. Sundin mo lang ang aking mga tuntunin. Yun lang yung request ng Diyos kay Solomon. Pero dahil nga natutong sumamba si Solomon sa iba't ibang Diyos, kaya sabi ng Diyos, aalisin na kita sa iyong pamumuno, at dahil sa iyong desisyon, ang mga anak mo ang magdudusa ng parusang dapat sa iyo. Kaya ngayon, sa panahon ni Jeroboam, nahati na ang Jerusalem. Nahati na yung bayan. Nagkaroon na ng kanya-kanya. Maliban na lang doon sa Israel na ipinangako ng Diyos kay David. Yun ang napala dahil hindi nakinig si Solomon sa Diyos. Dahil hindi naging tapat si Solomon sa Diyos. Ang Diyos naging tapat sa kanyang pangako. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maging tapat ka na kasi. Sige nga. Di ba? Bakit nagkakaproblema yung mga magkakarelasyon, yung mga mag-asawa? Kasi mayroong hindi nagiging tapat sa kanyang pangako. At anong nangyayari? Paano nagsisimula na hindi maging tapat? Nagbibingi-bingihan at hindi nagsasalita. Kaya nga sa Ebanghelyo, andi dito yung tagpo, na sabi, merong isang lalaki na idinulog kay Jesus. At ang sabi ay, ito ay isang bingi. Ang isang bingi, hindi ko alam, hindi ako expert, pero pag bingi ang isang tao, hindi rin makakapagsalita. Tama? Pag bingi ang isang tao, hindi makakapagsalita. Kasi nga, walang nare-register. Kasi parang recorder yan eh. Kung anong naririnig, yun yung lalabas. Yun yung masasabi ka, di ba, yung mga baby, pag tinuturuan natin, di ba, dahan-dahan, unti-unti, at yung kung ano yung una niyang talagang ma-register, yun yung nabibigkas. Di ba, sa mama, papa, pangit. Minsan tuturuan nyo ng hindi maganda salita, di ba? Sabihin kay mama, pangit. Ngayon, di ba? Anong naririnig ng mga bata? Ano ang unang natututunan ng mga bata? Gag. Mura. Bakit? Kasi yung mga gulang, murahan ng murahan. Habang nagpapadede, habang natutulog, nasa gitna yung baby, magmumurahan yan. Magbibitaw ng masasakit na salita, maglalaitan yan. Kaya habang lumalaki, yun yung nakasanayan. Kaya minsan kala natin, bata pa lang, salbahe na. Di ba, Inuhusga natin yung mga bata kasi salbahe. Bakit? Kasi yung lumalabas sa bibig, hindi maganda. Kaya sabi dito, di ba, inilayo muna ni Jesus yung lalaki sa karamihan kasi maingay, magulo. Kung mabuksan yung tenga nito, di ba, masyadong malakas kasi nasanay na siya ng mahabang panahon na tahimik. So inilayo.
At napakaganda rin na sa pagbukas ng kanyang tenga, salita ni Kristo yung marinig niya, hindi yung mga sigawan ng mga tao. Kaya di ba sabi ni Kristo, no? At ito rin sinasabi sa atin ngayon, Ephata. Sabihin nyo nga po, Ephata. Tamo, ang daming bingi. Di ba, no? Daming bingi. At ang pinakamahirap gamutin talaga yung taong nagbibingi-bingihan. Naririnig naman, pero sadyang nagsha-shut off, no? Talagang nagsasara siya, ayokong pakinggan yan. Sabihin nyo nga ulit, Ephata. Tamo, ang daming bingi doon, di ba, no? Yan ang problema natin sa isang relasyon. Pag nagsimulang magbingi-bingihan sa mga dapat naririnig na sinasabi. Pili mo, no? Tinulungan na ni Kristo. Nakiusap yung mga tao kasi ang sabi, ipinamanhik, ipinakiusap nila na pagalingin itong lalaking bingi at utal. Nabigo ba sila? Kinuha ni Kristo, di ba? Tinulungan, pinagaling. Nakinig si Kristo sa kanila. Ngayon, ang sabi lang ni Kristo, ang pag-usap niya, huwag niyong ipagsasabi kahit kanino itong nangyari. Di ba? O yun. Sabi dito, sabi ni Kristo, sinabi ni Jesus sa mga tao, huwag ibalita ito kanino man. Pero ang tigas ng ulo. Kung kailan sila pinagbabawalan, lalo naman nilang ipinamamalita. Kaya tuloy, hindi na makalapit si Kristo o hindi na makalapit kay Kristo yung higit na nangangailangan. Kasi lahat dumudumog. Minsan nga tayo dito, di ba, no? No. Pag nag-unahan na kayo, di ba, no? Oh. Mamaya, mag-uunahan yan. Pagdating sa komunyon, mag-uunahan yan dyan na para bang mauubusan na hindi mo na maghintay. Kasi, senior citizen muna. O yung may sakit muna. Ay, hindi. Kailangan mauna ako. Ano na nangyayari? Tigas ang ulo eh. Lagi, ilang linggo na sinasabi natin, sa kamay muna tayo tatanggap ng komunyon. Dahil nga meron tayong virus. Ay, hindi. Pagdating dito, okay. Siguro bingi. Maintindihan natin, siguro bingi. Pumalakpak nga ang mga bingi dito. Wala naman palang bingi dito eh. Marami nagbibingi-bingihan. At kahit sa relasyon, no, kayong mga mag-asawa, pag nagsimula kayong magbingi-bingihan, magsisimula din kayong manahimik. Pag nagsimula kayong manahimik, hindi na kayo nag-uusap. Kaya kahit Valentine's Day, walang greetings. Kaya pag gumising kayo kanina, malungkot kasi di man lang ako binati. Wala na ngang flower. Wala na ngang, kahit sampagita, wala na ngang binigay. Wala rin chocolate. Kahit kiss, wala. Anong meron? Nga. Pero, no, kumakabati sa Facebook, no? Kumakabati sa Facebook, talagang send to all. Happy Valentine's Day. Binati na ang lahat. Yung jowa, hindi pa binabati. Di ba? Tigas ng ulo eh. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tigas kasi ng ulo mo. Kasi nung una pa, di ba, no? Sinabihan ka na nung una, ha? Mag-aral muna ng mabuti. Huwag muna yung mga date na yan. Lalo pa ngayon, mga ate, kuya, February 14. Wow, February 14 ngayon. Saan tayo dapat pupunta? Sa building na pula.
Kasi Valentine's Day. Busy-busy ang Santa Mesa. Shout out doon sa mga mag-boyfriend at mag-girlfriend, mga mag-asawa na nagsimba ngayon dahil Valentine's Day. Palakpakan nga natin yung mga mag-jowa dito. Meron ba mga mag-asawa na magkasama ngayon? Pwede ba tumayo? Mga mag-asawa? Ano nyo? Ang sarap yung pektusan. May asawa ka, Nay? Nasaan? Tamo, hiwalay na kayo, di ba? Hindi, tayo lang kayo. Tayo lang kayo. Baka naman gusto nyo mag-holding hands. Kayo naman mag-asawa eh. Wala naman sigurong virus ang isa't isa sa inyo. Wala naman kayong corona. Ano? Ayan, no? Tinan mo yun, no? Mag-asawa talaga kayo? Kiss nga? Oh, ano na? Dapat gano'n, yung mga mag-asawa, hindi nahihiyang mag-kiss. Mag-asawa nga kayo eh. May sakit ba siya, Anay? At sabi niya, sino ka? Sino ka? Sige nga. Papakiligin muna natin. Tayo muna yung mga mag-asawa. Papakiligin lang natin ngayon, no? Para lang medyo ma-feel natin, ha? Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubling. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali mang ika'y mawawala. Holding hands naman kayo. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di paasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Oh, kiss naman kayo. Ayan. Sige, upo na. Kiss lang, ha? Kiss lang. Then sa mga wala dito, buti nga. De, joke lang. Kasi nga, yung katigasan ng ulo, di ba? Ang Valentine's Day, o ang araw ng mga puso, hindi lang ito para sa mga single o para sa mga may jowa. Sa single, pangbarkada, pampamilya. No, sa mga may pamilya, mag-celebrate kayo bilang pamilya. Pag tapos na yung pamilya, kailangan may solo time kayong dalawa. Sabi, habang pinagbabawalan, lalong ginagawa. Nung sinasabing, wag muna kayong magtalik, talik kayo ng talik. Nung mag-asawa na dapat nagtatalik, ayaw magtalik. Ano mangyayari sa atin yan? A celebration of love. Pero, sabi nga, ang sekreto, no, para mas magtagumpay yung buksan mo lang yung tenga mo. Pabuksan mo sa Nazareno. Kasi baka hindi mo naririnig yung saloobin ng partner mo na marami nang gustong sabihin pero walang nakikinig sa kanya. Kaya naghahanap siya ng ibang pwedeng makinig. Doon natutokso. Andito ang Poong Jesus Nazareno. Kayang-kaya niya tayong tulungan, kaya niya tayong paligayahin kung tatanggapin lang natin yung kanyang panawagan, mabuksan, Ephata, mabuksan ang ating mga puso, ang ating mga sarili at damdamin, lalo tigin ang ating mga tenga sa kanyang mga salita. Amen?
Minamahal ko mga kapatid, natunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinahing ng ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, sa mga panalangin ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at sa lahat ng panalangin hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang maasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming nasa dambana, ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay ginugunita upang ang paghahaing ito na sa kanila'y nagpadakila ay magdulot sa amin ng patawad mong sagana sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Buong kababahang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob
Diyos sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala ang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para kay Nuestro Padre Jesus Nazareno.
Katamis-tamisang naming mahal na Poong Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na nagpagpapakuan sa iyo. Akong abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan, upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, o butihing Jesus, inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulilip, ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos, diyan sa iyong langit na kaharian. Siya nawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita, sina San Cirilo at San Metodio, ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.